Okay, ayaw niya eh. So, ganyan. Ganyan dapat yung maging kulay niya. Okay? Parang green yung label niya. Pagkatapos, meron po tayong BOC intersection. Okay? Gagamitin po natin yung BOC intersection naman para sa mga intersections. Okay? Yung area na to, bakit ayaw kasi mag-label to ng BOC? Saglit nga lang. Ayun. Sa area na kung merong intersection, tsaka meron ding BOC, doon magle-label din po tayo ng BOC. Okay? So for example nito, this is an intersection. Okay? Yung area na to, yung pa-curve. Okay? Kasi crossing po ito eh. 'Di ba? Crossing ito. So we have to identify yung BOC na nasa intersection. Okay? So madali lang naman gawin 'yan. First, you have to cut this part. Okay? Pagkatapos niyan, make sure ninyo na yung kabilang area is straight din. Kapag tawag nito? Basta kailangan straight din siya dito sa kabila. Parang ganyan yung magiging itsura niya. I-cut nyo lang siya dito rin sa area na to. Cut as well. Same goes dito. Make sure nyo na straight. Hindi pwedeng pa slant, hindi pwedeng pa X, hindi pwedeng pa letter Y. Hindi pwedeng ganun. Dapat straight lang. Okay, kagaya niyan. Tapos niyan, yung area na to, which is yung crossing, isa-select lang natin yan. Gagawa natin ng, ano dapat? Yung label dito? People? Road intersection po. Road intersection. So you only have to select and then click the road intersection attribute. So dapat ganyan yung magiging itsura niya. Okay? And at the same time, kung saan yung nag-i-intersect or saan, sorry, excuse, kasi medyo tinatrangkaso ako. Sa part na to, na kung saan may intersection, dapat maglagay din tayo doon ng BOC intersection kung merong BOC ang ating mapa. Okay? So this one, you have to select. Same goes dito sa baba. Sa-select lang natin. Tapos, click the BOC intersection. So, dapat maging kulay blue yan. Dapat ganyan yung itsura niya kapag intersection. Okay? Isa lang itong example na intersection. Marami tayong klase ng intersection. Okay? Understand, guys? Ano ba siya pag may crosswalk na sa gitna? Mamaya. Ito muna, naiintindihan nyo muna yung pinaka-basic na intersection. Okay, sir. Excited ka rin, Chrisbel. Kalma. Pupunta tayo sa mas komplikado na part. Okay. Okay. So, kung okay nyo to, ganito yung itsura naman ng medyo complicated na BOC. Okay, hanapan natin yung isa. Asan ba yun? Ito ata yun. Okay, this one. Ito yung isa sa mga complicated na na BOC natin. Yes? Pag long driveway ba, sir, pasok pa rin ba ang BOC o hindi na? Hindi na. Hindi tayo maglalagay ng BOC kapag long driveway. Kasi kapag long driveway siya, it is a private road. Diba? Or private na to, private area na to. So, hindi tayo papasok ng BOC dyan. Yung BOC natin is up until here lang sa entrance kung saan nag-meet yung road tsaka long driveway. You understand? Okay, sir. Okay. So, ito yung tinatanong ng ibang kasama natin, yung BOC. Kung nakikita nyo to, yung area na to, yun itong mga snipping tools ako. Kung nakikita nyo yung area na to, okay, ito BOC, right? Yung area na to, palitan natin ng kulay green para mas ma-identify. Yung area na to, it is a BOC. Yung area din naman na to, this is a sidewalk, right? Yung part na to, which is nasa gitna ng kalsada, as you can see, same texture siya ng BOC, right? Same color, same texture. So in that way, we have to tag this part right here as a BOC. Okay? We have to tag this part. You understand, guys? Hindi siya kagaya ng ibang crossing natin, which is wala siyang ganun. Kagaya nito. Sa isang to. As you can see, puro lang siya road. Diba? At saka ito, okay, sa mga working na dyan, guys, this is not a BOC. Huwag nyo itong ililabel as BOC, please lang. Okay? Kapag nakakita kayo ng mga ganyan, hindi yan BOC. Okay? So yung part na to, like I said,
we have to cut it and tag it as BOC. May mga rules po tayo sa BOC project, okay, or sa BOC attribute. Yung BOC attribute po natin, hindi po natin pwede i-cut yung BOC para i-prioritize yung ibang attribute. Okay? Yung nasa top list natin is BOC, tapos road, tapos niyan yung ibang attributes na sa baba. So, hindi po natin pwedeng i-cut or i-overlap yung ibang bagay sa BOC. Okay? So, yung part na to, we have to cut this. Ganyan. Tapos, sa kabila din, ito yung part na to, kakat din natin to. Dapat dire-diretso to kasi BOC din to eh. Okay, ganyan. Now, kung titignan natin, kung mag-click kayo ng toggle, yun yung nasa baba ng escape ninyo ay nasa kaliwa ng number 1 ninyo. Ganyan yung itsura niya. Linya lang siya. And as you can see, this one, ito yung sinasabi ko, na same texture sa BOC natin and we have to tag as BOC. Right? So, yan, yung gagawin natin dyan, select natin, and then click natin yung BOC intersection. Bakit BOC intersection, sir? Bakit BOC intersection, sir? Bakit may final result? Okay. Wait lang. Wait nga lang. Re-open ko to. Saglit lang. 21.65. Chris Bell, nag-expire? Napasa mo na? Saglit lang guys. Magre-repull tayo kasi naglolo ko yung software. Pasok na sa intersection. Yes po, pasok na po yung sa intersection. Pero magpupull po na po tayo kasi nawala po yung ating mapa. Okay. If wala, dito tayo mag-explain. Kasi yung area na to, same din sila eh. Okay, meron din silang BOC intersections sa area na to. At saka intersection din to. Okay, nagmi-meet din yung mga sasakyan dito sa part na to. Check muna natin to, baka meron dito. Okay, eto, mas maganda pala. Yan. So, feel naman, ayusin muna natin to, saglit lang. Okay. So, sa part na to, wala tayong BOC dito or sa intersection dito sa gitna, wala tayong BOC. So, doon na lang tayo sa kabila mamaya bibigay ng example. Pero meron tayo ditong sidewalk. Okay? As you can see, meron tayo ditong crosswalk pala. So, yung part na to, like I said, na kung saan nag-meet yung road tsaka yung sidewalk, you have to cut this part and then tag it as BOC. So, bara-bara na muna. Pagpasensyahan nyo na yung label niya ko. Cut natin is ganyan. Okay. And then right after we cut it, we have to tag it as BOC. Hanapin natin muna yung BOC. Yan. Sa kabila, ganun din yung gagawin natin. Okay. So, kakat muna natin to. Bara-bara na lang muna guys ha. Pagpasensyahan nyo na. Extend lang natin up until here. Sa baba. Okay, meron naman ng BOC. Okay na yan. Okay. So tapos, pagkatapos natin gawin yung BOC na yan, dapat meron tayong BOC intersection. Kasi nga, this is an intersection, di ba? So, ikakat muna natin to. Yung part na to. Kung saan nag-i-intersect yung mga sasakyan. Let's cut there. Siguro dito sa likod ng stop sign, stop line. Kakat natin as ganyan. Tapos, yung kabila, up until here, kakat din natin. Yan. Tapos, dito, syempre, kakat din natin. Ganyan. Now, right after we cut it, hindi na natin i-label yung nasa baba. Pagkatapos natin i-cut, yung intersection na to, we have to tag it as road intersection. Diba? Tapos, yung BOC sa gilid ng intersection, we have to tag it as BOC intersection. Tatag muna natin to. Okay. Naging. Ayan. Okay. Pagkatapos natin itag yan, as you can see, meron tayong crosswalk dito. Okay? So, gagawin natin, ikakat natin yung part na yan kung saan, or yung gilid ng ating crosswalk, ikakat lang natin yan. Kapag konektado naman siya dito sa ating BOC, dapat hindi yan natin puputulin. Okay? Kasi yung iba, hanggang dito lang yung ginagawa nila. Okay? Hanggang dyan lang yung ginagawa nila. At some point, okay lang yan. Yung nasa gitna lang i-label mo. Lalo na kung kagaya ng kaninang previous map natin. Pero for this one, konektado siya sa BOC. Okay? So you have to cut it like that. Tapos, select.
tag it as crosswalk, select, Control V, tag it as road intersection. Okay? Pagkatapos niyan, select and click letter N. So ganyan po tayo gumawa ng crosswalk. Okay? Kapag ganito yung itsura ng mapa. Cut lang natin to. Click Control V. Tapos, pag nag-click kasi kayo ng Control V, guys, as you can see, meron na po yung road intersection at saka isa pang road intersection. Dalawa po yung attribute. Para palitan nyo po yan, you have to select and then click nyo lang yung isang attribute na gusto ninyo. For example, crosswalk. Select and then click letter N. Same goes dito sa kabila. Yung ating sidewalk, yung ating crosswalk pala, hindi dapat konektado sa sidewalk. Bakit? Nasabi ko to kanina eh. Bakit hindi dapat konektado yung ating sidewalk or ating pedestrian sa sidewalk? Dahil hindi po pwede putulin. Yes po. Dahil hindi pwede putulin yung BOC. Okay? Nakapraayo po yung BOC. So if ever na meron po kayong label dito sa gitna ng kalsada or something, dapat nakakonect lang po yan sa BOC. Hindi dapat mapuputol yung BOC. Same goes sa mga residential houses. Okay? So gawa tayo example. Ito, residential house. As you can see guys, residential house, nakadikit yung driveway niya sa BOC. Kasi pagkapareho lang po sila ng meaning, yung BOC na po yan, parang road lang din po siya at the same time. So okay lang yan, dapat hanggang sa BOC lang sila. So if ever na meron sidewalk dito, tanggalin muna natin to. If ever na merong sidewalk sa part na to, yung area na to, okay, sidewalk. Ayan. If ever meron sidewalk dito, yung driveway natin, pwede siya mag-overlap sa sidewalk. Pero, yung driveway, hindi pwede mag-overlap sa BOC. Okay? Hanggang dyan lang yan. Hanggang dyan lang sa area na yan. At saka yung sidewalk natin, dapat ganito yung itsura niya. Okay? Nakapatong siya or nakapababa siya sa driveway. Hindi nyo na to kiklikan ng letter N. Huwag na kayong mag-waste ng time na mag-click pa ng letter N sa area na to. Okay? Okay lang yan. Hindi naman yan importante. Huwag na huwag din yung gagawa ng letter N. Yung sidewalk tsaka driveway. Okay? Klaro?